Halina't magkaisa tayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa upang lalo nating panabikan ng Diyos, kapiling natin ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nagiging lalo makahulugan ang buhay sapagat may aral ng mabuting balitang dulot sa matuwid na pamumuhay, pagpapalang handog sa pagsisikap natin upang ito'y maitaguyod at pananampalatayang matatag upang salungahin ano pa mang hirap sa buhay ng mga pagkakasala. Ngayon inihingi natin ang kapatawaran. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay mangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin na gawin mo mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe. Pagkaraan ng 40 araw, naniwalang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanya pasya at hindi na ituloy ang balak ng paglipol sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawad ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot.
Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta na po ang buhay-buhay? Naway maging mapanatag at hindi maligalig. Kapag dumating pagkakagilagid natin ng maligalig na buhay, nalilito at talagang hindi mo malaman kung anong gagawin mo, kung anong hakbang na susunod at kung ano yung talagang dapat lutasin o dapat harapin. Lahat ay magulo. It's a topsy-turvy kind of life. Ito sa ating mabuting balita, itong pinupuntos ng ating Panginoon Jesucristo. Marta, Marta, yan ay address din para sa ating lahat, na ba't ka naliligalig sa maraming bagay? Ba't ka naliligalig at abalang-abala ka sa maraming bagay? Yan ang tinutuwid ngayon ng ating Panginoon Jesucristo. Konting background lang po, ha? Ang ating Panginoon Jesucristo palagi dumadalaw sa mga kapatid na Marta, Maria at Lazaro. They're all best friends, hindi po ba? At madalas na kapag pupunta sila sa bahay ni Lazaro, Marta at Maria, naroon kasama ang mga alagad at syempre hindi maalis ang mga hospitality, ang pagsisilbi sa mga alagad. Ang dami noon hindi po ba? Meron pang hindi lang 12 alagad, meron pang mga kasama pa. Kaya kapag mating sa bahay, ako dapat maganda, hindi po ba? O konting pantawid, uhaw at gutom na ito sapagat mahaba naging paglalakbay. At dito ang larawan ng magandang buhay, pamilya, ikanga o buhay pagbibigay salang-alang sa tao at hospitality na isang katangian, lalong-lalo na tayong mga Pilipino, hindi po ba? Kaya ito yung eksena ng ating Panginoon Jesucristo is very at home sa piling ni Marta, Maria at ni Lazaro, na tinatampok sa ating buting balita bagamat hindi binabanggit ang salitang Lazaro dito, at may ibang eksena naman na talagang babanggitin at hindi maayaalis si Lazaro sa buhay nating mananampalatayang tumutunghay sa pagkatiyan ay binigyan din halaga ng ating Jesucristo sa mabuting balita.
Kaya noong dumating ating Jesucristo, customarily ay maghahanda si Marta at si Maria naman, customarily ay nakaupo sa paanan ni Jesus. Nakikinig ko naman sasabihin ni Kristo at handa siya na tanggapin ang mga pahayag, paliwanag, mga payo ng ating Panginoong Jesucristo. Lalo-lalo na nawiwili nga si Maria para sa pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. At alam mo natin na talagang kapag si Kristo ay nangusap, nangaral, nagpaliwanag, walang hindi mapapatigil at talagang pakikinggan ng mga bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga marami humahanga sa mga tao eh. Ano ba ito si Kristo? Basta't nagsalita, hindi maaring hindi mo pakinggan, hindi maaring hindi mo bigyan ng pansin sapagkat may kabig, may dating ang kanyang mga salita. At kapag palalim pa ang pagnininilim mo sa kanyang sinasabi, makababagbag pa ng kalooban. Kaya ito the beauty of really making it sure by the way how we deal with Jesus Christ in His whole life. Iyon ang mga pahayag ng mga tao nung nabubuhay pa si Kristo, kapiling ng mga kapwa niya mga Hudyo. Si Kristo ay hindi mo pa maiaalis ang pansin basta't nagsalita yan, may dagundong, may kabig, may dating ang kanyang mga salita. Siguro doon din nawiwili si Maria sa kanyang pakikinig sa ating Panginoon Jesucristo, habang si Maria at Marta naman abalang-abala sa mga gawaing bahay na dapat na gusto nilang pagsilbihan ang ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang mga kasamang mga alagad at iba pa, kaya marami siyang i-entertain. Sapagkat kung ito yung pakaraniwang nangyari, okay lamang na nagganito ang larawan ng kanilang mga tahanan, lalong-lalo na pag dumarating ang ating Panginoon Kristo. Ito na nga, sa ating mabuting balita, dumating na. We are very much in particular with how the Martha reacted to the many situations sa sila siyang abalang-abala. Ito nga't binanggit natin kanina na si Martha ay naliligalig na at abalang-abala sa maraming bagay. Yun ang matindi, maraming bagay. Abala ka muna sa isang bagay at tinan muna kung ano gagawa mo. Kung meron kang lulutasin, meron kang kukumpunihin, meron kang aayusin, kaya sa isang bagay. Kaya sinabi natin Panginoon Kristo, talagang iisa lamang ang talagang kailangan. Isa lamang talagang kailangan. Para sabihin na isa lamang ang kailangan at a time, isa-isa, at hindi yung halo-halo na ikaw ay alalang-alala sa iba pang mga bagay hanggang sa ikaw ay maligalig na hindi mo na alam kung ano gagawin mo, kung ano unang gagawin mo, kung ano yung dapat mong ganapin sa una, pangalawa, pangatlo, ihalo-halo na yun. Kaya dumarating sa buhay natin, sasabihin natin Panginoon Kristo na talaga hinay-hinay lang, one at a time. You can really solve in whatever problem or whatever that you're going to do, one after the other, one at a time. Kasi pag naghalo-halo yan, mauunsyami ka lamang, maliligali ka lamang. Ito ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo. Ikalawa, ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, we join forces in whatever that we do. It is our heart or the soul or it is our physical strength. Hindi yung mahiwalay ang ating espiritu doon sa ating katawan kung ano man ang ating pinagkakaabalahan. It is where the spirit goes with the strength of our body, and it is the body, soul that really act upon in every situations in life. Na hindi naman natin pwedeng paghiwalayin yan, hindi po ba? Hindi sabihin body and soul, but it is body in the soul or soul in the body, upang sabihin iyan ay iisa sa mga gawain na dapat nating haharapin na talagang may kahulugan at magiging makahulugan at may buhay ang lahat ng bagay. Ikatlo, upang sabihin ng ating Panginoon Kristo, oo, at mabubuhay tayo sa isang matiwasay na
pagpapalang nanggagaling sa poong may kapal upang lahat ng bagay ay maayos natin sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ito, inaayos na nga ni Kristo ang pagkaabala sa maraming bagay, pero si Maria ay nakikinig at sa iisang bagay lamang ang kanyang talagang hinarap, talagang kailangan na harapin, at ito ay ang pakikinig sa ating Panginoon sa Kristo. Pero mahalaga din ang gawa, sapat ito ay nangangahulugan ng iba yung pagpapakilala na tayo ay dapat gumawa sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, anuman ang ating pinagkakabalahan. At ito ang ating papanalangin sa kabuuan nitong ating pagdiriwang ito ngayon. Huwag sana tayong magiging maligalig at talagang kukonsumi na tayo, naiinis na tayo, na talagang di natin alam kung ano uunahin, pangalawa, pero sasabi na ating Peso, hinay-hinay lamang. Mulit-muli sasabihin sa atin Panginoon Kristo, abala tayo sa maraming bagay, pero haharapin natin isa-isa ang mga bagay na ito upang makita natin kung ano yung kahulugan ng buhay na isinasalang-alang ng Diyos para sa atin. Let us face the beauty of life as Jesus Christ admonishing us to do everything at a time, and so in order for us to work at peace or with peace in our mind, soul, body, and everything will go on through smoothly. God provides. God will always make us in a good position in life. Heto, pahalaga natin ang aral ni Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos upang itaas natin mga itong may pagtunghay sa lahat ng kanyang mga pagpapalang handog sa matuwid nating pamumuhay. Ang ating po'y tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Halina din natin tataas ang ating mga prayer intentions, kung ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang dapat pabagbuguhin sa buhay natin, ano man ang dapat na iayos, makinig tayo sa ating Panginoong Kristo na bibigay sa atin ng mapayapang buhay upang di tayo maligalig o ano man dapat na pagkaabalahan ay haharapin sa tulong at awa ng poong may kapal. Heto, at humiling tayo sa lahat ng pagpapalang handog sa buhay nito. At lahat ito'y hinihiling natin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan Ama niya. naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nang isiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyalin namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa bondaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, na aming Santo Papa, si Honesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. May kapalagayang kalooban sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga gawain, ugnayang buhay sa Diyos ang kailangan. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ka. Dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin, at wag mo kaming ipahin dulot sa puso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Reyna ng Santo Rosario. O Birheng Maria, ipagkaloob mo na sa panalangin ng Santo Rosario bawat araw, sa kabila ng maraming gawain, ito'y maging gabay sa lahat ng aming gagawin. Makadagdag sa amin bilang karugtong ng iyong kabutihan at lakas sa patuloy na paglalakbay. Loobin mo po higit sa lahat, O Birheng Maria, na sa patuloy na pagninilay ng mga misteryo ng Santo Rosario, mahubog ang aming kaluluwa dahan-dahan, magliwanag, dumalisay, magpatatag at humalimuyak, na manuot sa aming pangunawa, sa aming determinasyon, sa aming puso, sa aming alaala, sa aming gunita, at sa aming buong pagkatao. Naway ugaliin naming manalangin, hindi sa paraang kinasanayan, kundi sa palagiang pagpaparangal at patuloy na paghahangad ng pag-ibig. Ito'y aming hinihiling, O Reyna ng Santo Rosario, sa pamamagitan ng pagdalangin ni Santo Domingo, ang tagapagturo ng mga misteryo at tapat na tagasunod ng mga katangian nito. Amen. O Maria, Reyna ng Santo Rosario, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait-inuming banal, kami maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa ating pagtatanod kalakip ang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas ng ating banal na gawain. Salamat po.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga wawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tumayan mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem del cielo, prestatis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kasinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.